Isang magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang ikalimang State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari niyong reaksyon at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito mula sa paghahanda ko sa SONA hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech dahil paano ko pa raw may susulat ito sa busy ng aking schedule. Ang katotohanan, ang buong-buo yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA. May team kami, pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow, ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis na namin. Pinaganda ko yung lengguwahe. Nagbago tayo ng kaunting mga salita. Yung iba in English ko, yung iba ginawa kong Tagalog. Dahan-dahan, binuo namin. We fine-tuned it so that, alam nyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin, iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Kailangan gawin natin for rhetoric rather than for reading. Ang final na draft, ang pinakahuli na ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Ay may nagtanong sa akin kung tapos na yung SONA, ako hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya basta't may naisip ako na mas maganda pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize ang speech? Nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyong sabihin? Naku, ang hirap sabihin kung ilan yung draft. Kasi pinaghati-hati namin. So yung unang meeting namin ay tinignan namin yung unang 1/3. Inayos namin. Tapos susunod na meeting, the next third hanggang sa huli. Hanggang natapos namin. Tapos titignan namin yung isang buo. Siyempre, kailangan namin ayusin kasi yung sa simula, masyadong mahaba. Kasi basta isulat nyo, saka natin aayusin. So, dahan-dahan namin ginawang mas maiksi para naman hindi umabot ng 2 oras at kalahati ang speech. Masyadong mapapagod ang tao. Pati ako, mauubos ang boses ko. Ang kasunod na katanungan, nasabi nyo ba ang lahat ng gusto nyo sabihin? Ang katotohanan, hindi. Marami kaming nailagay na kailangan na namin, hindi namin na maisama dahil masyado na mahaba. Kaya abangan na lang ninyo sa susunod na SONA. Pangatlo, ang tikas lagi ng pagdadala nyo ng barong. Sino ang mananahi? Pumili ng damit ninyo. Ang mga damit ko, lalo na mga barong ko, ay ang kapatid ko si Irene. Siya ang naghahanap, laging naghahanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya at sasabihin niya, gamitin mo ito. Siguro mga 1 month before nung SONA, meron na siyang pinadala na barong. Sabi niya, ito 5 magandang barong, mamili ka. Pang-apat, ano ang special preparation ni PBBM sa araw ng SONA? Dapat pag araw ng SONA ay wala nang kailangan gawin. Dapat naghahanda na lang ako ng sarili ko para sa pagtalumpati, para sa pagbigay ng SONA. Halos hating gabi na kami natapos ng Sabado, tinapos ko na. Sabi ko, ayusin na natin to. Ito na yung final draft. Buong araw ng linggo, pinapractice ko. Tina-timing namin kung gaano kahaba, pinapractice ko na. Yung practice na nakatayo sa podium, may mikropono, pati yung boses ko, pinapractice ko na lahat. Pagdating ng Lunes, walang laman ang schedule ko kung hindi SONA. Hawak ko na yung speech ko, paulit-ulit ko nang binabasa. Hindi ko binabasa ng malakas ng boses dahil mauubos ang boses ko. Pero binabasa ko para tiyakin ko na familiar na ako. Talagang halos memoryado ko na. Yung araw ng Lunes, araw ng SONA, ay wala nang schedule yun kundi yung SONA.